more or less politiko sapagkat madami kasi na mga request na hindi pinagbigyan. May lead na ang mga otoridad kung sino ang posibleng nasa likod sa pananambang sa Provincial Election Supervisor ng Sulu na si Attorney Vidspar Julie sa Zamboanga City nitong Sabado, December 21. Bagamat hindi naman nasaktan si Attorney Julie, nasawi sa ambush ang kapatid nito. Paniwala ng Commission on Elections o COMELEC, siya talaga ang target sa pananambang. Ang importante, yan ang request natin sa ating pong DILG at PNP, maaresto kaagad yung mga responsible dito, mapanagot sila. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, may 2 na silang tauhan ang napatay bago ang 2025 elections. Kaugnay nito, muling nanawagan ang COMELEC partikular sa Department of the Interior and Local Government sa pamamagitan ng Philippine National Police sa agarang pagbuwag ng private armed groups o PAG sa bansa. Pangamba ng poll body, ito ay gagamitin sa paghahasik ng karahasan, pagbabanta ng mga politiko sa panahon ng eleksyon. Buwagin ang private armies bago pumasok ang campaign period sa Pebrero at lalong-lalo na sa Marso 28 kung kailan papasok ang campaign period sa local position. Hindi po mapapanatili ang katahimikan at maayos na halalang kung meron tayong mga private armies na nagagamit ng iilan para ipanakot, i-terrorize at baligtarin yung desisyon at mandato ng sambayanan. Dagdag pa ni Garcia ay kinukonsidera na nilang election-related violence ang lahat ng insidente kung saan ang biktima ay ang kanilang mga tauhan, incumbent o kumakandidato sa halalan. Kasunod ng pananambang sa Provincial Election Supervisor ng Sulu, wala pang nakikitang dahilan ang komisyon para isa sa ilalim sa COMELEC control ang probinsya. Ayon kay Chairman Garcia, ang isang insidente ng karahasan ay hindi dapat gawing basihan para sabihin na ang probinsya ay dapat ilagay sa tinatawag na COMELEC control o area of concern. Ngunit babala ng COMELEC pagpasok ng election period sa susunod na buwan, may kapangyarihan na sila upang atasan ang Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines na mag-imbestiga at hindi nila hahayaan ang mga politiko na gagawa ng karahasan sa panahon ng halalan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.